Grabe, well-deserved win para kay Kirk Populec from Misamis Oriental na nanalo bilang Queen of Philippines 2024, the last edition of this prestigious pageant for trans women here in the Philippines. Siyempre, congratulations din kay Leila Valenciano of Baguio City for penetrating the first cut, ang top 15 semifinalist ng Queen Philippines 2024. Kasi ibinandila niya ang Igorot community of the Cordilleras, hindi lang ang Baguio City. So bilang ako din na isa ding full-blooded Igorot, nakaka-proud kasi meron din tayong kababayang Igorot na naka-top 15. So hindi biro na makapasok sa top 15, lalong-lalo na sa mga ganitong national pageants na alam mong mga veterana ang mga kalahok sa paligsahan na ito. So congratulations once again kay Leigh Valenciano. Going back sa pagkapanalo ni Kirk Populec, makikita mo na parang walang nangyari sa kanila ni Yuki Ito, o di ba? So niyakap niya siya at ginaid siya ni Yuki na i-enjoy niya yung moment niya bilang the newly crowned winner of Miss Queen Philippines sa harap ng entablado. And then, kung napansin nyo, meron ding mga familiar faces sa business industry. So, yung isa sa katabi niya ay si Alice Eduardo, ang kapatid ni Small Laude, in which isa din sila sa mga pangunahing mga guest tsaka mga important people dyan sa pageant na yan. So makikita nyo na well-funded, well-organized, tsaka isa sa mga prestigious pageants for transgenders ang Queen Philippines 2024. Pakinggan naman natin ang winning answer ni Kirk Populec on how can she describe the color of a rainbow to a young child. How would you describe the colors of the rainbow to a visually impaired child? Yes, given that he doesn't have the sense of seeing, then definitely I will use the other senses, such as the sense of feeling, taste, and all the senses that we can use so that I can explain the colors of the rainbow. Red signifies as love, orange symbolizes as empathy, yellow for joy, green for nature, blue for peace, indigo for strength, and violet for victory. And this, I can explain it to a child by being added to her and hug him so that he can feel the colors within me. My reaction sa sagot naman ni Kirk Populec is that sinagot naman niya ng maayos yung tanong. Hindi siya nag-segue about rights kasi nga, ang tinutukoy lang dyan is how to describe the color of rainbow sa a person na may kapansanan sa paningin. So, sa ibang pageant, ang tanong din is, how can you describe the blue color to a blind person or the red color to a blind person? Ganyan. Tapos ngayon naman, the colors of rainbow to a blind person. And marami siguro ang magre-react na scripted daw yung pagsuot ni Kirk Populec. Ang sasabihin ko lang naman sa inyo is that maraming beses nang sumali si Kirk Populec sa iba't ibang pageant, mapa-national, regional, local. So, hindi na rin bago sa kanya yung mga ganyang klaseng question, and ang ginagawa lang naman niya is by trying to improve the best version of her answers in each pageant na sinasalihan niya. At, syempre, na-deliver naman niya na maayos itong question, kaya isa ito sa mga factors kung bakit siya nanalo sa Queen Philippines. Aside from swimsuit, sa gown, sa confidence, sa aura niya. So, congratulations pa rin kay Kirk Populec. And once again, eto na yung mga list of winners sa Queen Philippines 2024. I'm not sure kung the last edition of pageant. Baka malay natin, meron pang susunod. Kasi napakabigatin, no? Sayang naman kapag hindi ipagpapatuloy. So anyway, unahin na natin ang the ultimate winner. The Queen Philippines Universe na si Kirk Populec representing Misamis Oriental. And I am not sure if isasabak siya sa international pageant representing the Philippines. Kaya abangan na lang natin sa susunod na mga announcement, no? So hindi ako masusurprise kapag meron. And ang susunod na crown, Queen Philippines World, or siguro first runner-up, na si Miss Carmen Jason Ramos. Ayan. And then ang second runner-up, the Queen of Philippines International na si Mikay Bautista representing Quezon Province. So, nagagandahan din ako sa kanya, no?
And then ang susunod is Queen Philippines Earth or the third runner-up na si Lars Pacheco representing Bulacan. So I'm very sure familiar ka sa kanya, Miss Q&A Top 6. I should say second runner-up pala. And then Miss International Queen Top 6 representing the Philippines. So di ba pinatoob ni Kirk. And then ang next naman na crown, and I am not sure kung katumbas ng fourth runner-up, correct me if I'm wrong, Queen Philippines Tourism na si Francine Garcia representing Quezon City. And syempre, no, she's a vlogger, familiar face siya, tapos nirepresent din niya ang Philippines sa international na transgender pageant din sa Thailand, kagaya ni Lars. Dito naman tayo sa prizes. Makikita nyo na ang napanalunan ni Kirk Populec ay 300,000 pesos. Sobrang laki na ng perang ito, no? Pwede ka nang mag-start ng business mo o kaya meron ka ng pambayad sa mga tumulong sa'yo. O di ba, yung hair and makeup mo, wardrobe, yung pamasahe mo, lahat-lahat na. Di ba? Yung pangkain mo pa, tsaka yung plane ticket. So, meron ka ng return of investment kasi aminin natin, maggastos talaga sumali sa pageant, lalo na kapag national level. And syempre naman, no, 200,000 sa Queen Philippines World, 100,000 naman sa Queen Philippines International, and then sa Queen Philippines Earth, 75K, then Queen Philippines Tourism, 50K. And then may mga consolation prizes na nagkakahalaga ng either 15K, 10K, or iba pang mga hidden K na pwedeng maipamigay. Especially kasi ang dami mga bigating sponsors. Kaya congratulations sa mga nakakuha ng award at naka-place sa pageant na ito. Alam nyo, sa totoo lang, kapag nag-cover ako ng pageants, marami talagang ang nagme-message sa akin na kung possible daw na mag-travel ako para pumunta mismo sa venue and then pwede mag-live. And para sa akin naman, pwede naman kung if time permits and kapag wala na akong pasok, no? Kasi may pasok pa ako. So, yun yung isang problema ko. Baka marami akong makaligtaan. And then, syempre, the fare. So, kailangan mo din na mag-invest, mag-ipon. Kasi hindi biro ang mag-travel. You have to think about yung mga pamasahe mo sa bus, sa airport, and then sa tutuluyan mong mga hotels, and then pabalik. So, it is a challenge, pero para sa akin, siguro kapag wala talaga akong ginagawa, I guess it will be worth it na mag-cover ako ng mga pageants. Bakit malay nyo, live. Siguro mangyayari yan very soon. Yan yung isa sa mga goals ko rin. Pero for now, medyo busy pa ako. So, pasensya ka na. Pagsensya na lang kayo kapag dito muna ako nag-cover. So, I hope na nagustuhan nyo itong coverage ko sa Queen Philippines and my reaction sa pagkapanalo ni Kirk Populec. So, once again, congratulations sa winner and congratulations na rin sa mga nakapasok sa top 15, including Baguio City. So, that's it, guys. Thank you and follow me for more pageant updates. The Story of Anthony. Yan po yung aking Instagram account. And then, syempre, kung interesado din kayo sa aking Socmeds, sa YouTube, Facebook page, TikTok, and then sa Twitter, and then sa Threads. So, that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.